This is a very significant question to all of us today as we are serving God. Will we follow Jesus? Sinusundan ba natin? Ang sinusundan ba natin ay si Jesus? Kasi sa simbahan po, sa church, or sa isang katulad po nito, our fellowship, sometimes hindi po lahat ng nandun ay nandun dahil kay Jesus. Amen? Most of the time, karamihan, yung pumupunta sa simbahan ay nandun dahil naanyayahan lang. Amen? Tama? Pero eventually, kapag binuksan niya yung isang naanyayahan sa church, pag binuksan niya yung kanyang puso sa Panginoon, eventually, yung kanya pong dating inanyayahan lang, dating bisita lang siya, eventually, it will change. Magbabago po siya at magiging tagasunod siya ni Kristo kapag naunawaan niyo yung kanyang salita. Okay? So, that is the reality, no? Na karamihan po na pumupunta sa church dahil naimbitahan lang. Kaya wag po kayong mapapagod na mag-invite papunta dito sa church. Because yung ini-invite po natin, somehow, nandito po sila because we invited them. But eventually, kapag consistent tayo sa pag-anyaya sa kanila, pupunta sila dito sa simbahan hindi dahil inaanyayahan natin sila. Because, pupunta sila dito because nakilala nila si Kristo. Amen. Ngayon po umagang ito, there is a question for all of us. Will you follow Jesus? Nandito ka ba dahil kay Jesus? Dahil sinusundan mo sa Jesus? O nandito ka lang for somebody, for something? No? For something. No? Maraming rason bakit tayo nasa church. Pero ang pinaka magandang rason dahil tayo nasa church ay yung pong dahil nakilala natin ang Panginoon or dahil nais natin pa siyang makilala. No? You come to church, you join worship service, pumupunta ka every Sunday dahil gusto mo pa siyang makilala. Amen? Sino po dito yung nais pang makilala si Jesus? So sana po yun ang maging rason, dahilan ng puso natin. That nandito tayo ngayon para gusto nating makilala pa, gusto nating lumalim pa sa pagkilala sa ating Panginoon. That the more na tayo po'y lumalapit sa Kanya, the more nagiging close tayo sa Kanya, and the more we become closer to Jesus, lalo natin siyang nakikilala. Yun po yung malaking hamon sa atin. Dito po sa ating talata na binasa, actually ito po ay istorya na si Jesus mismo or sa Gospel of Luke about yung senaryo po ay patungkol kay Jesus habang siya po ay naglalakad. Okay? Sabi dito, as they were walking along the road, a man said to him, okay? A man said to him, I will follow you wherever you go. No? So tatlong tao yung kasama ni Jesus dito sa istorya. Yung first man, sabi niya, susunod ako sa iyo kahit saan kayo pumunta. The second man ay si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya, sumunod ka sa akin. No, sumunod ka sa akin. Follow me. Doon sa verse 58. Sumunod ka sa akin. And verse 61, yung third man, sabi po doon, I will follow you, Lord. No? Yung una, sabi niya, I will follow you wherever you go. The second man, Jesus himself, invited, sabi niya, sumunod ka sa akin. The third man, sabi doon, I will follow you. Pero may condition po ito, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. No? Gusto kong sumunod sa iyo, Jesus. Pero payagan mo muna akong bumalik sa bahay namin at magpapaalam muna ako sa tatay at sa aking mga magulang or sa aking pamilya. Pagdating po doon sa verse 62, Jesus gave yung kanya pong conclusive point and verse 62, sabi niya dito, Jesus replied, no one who puts a hand to a plow and looks back and is fit for service in the kingdom of God.
after hearing the reason of three men na nagnanais sumunod kay Jesus, sabi niya dito, sabi agad ni Jesus, walang sino man na hawak sa hawakan ng araro at titingin, laging lumilingon sa likod, ang karapat-dapat sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. That's why in our introduction, in our title today, I asked you, will you follow Jesus? Nandito ka ba dahil sinusundan mo si Jesus? Or there is somebody na nag-influence lang sa'yo kaya ka nandito? Pumunta ka doon. Pag hindi ka pumunta, lagot ka sa akin. Na, di ba? Meron ba gano'n? Tinatakot ka lang. Pag hindi ka pumunta, yan, wala kang reward. Wala kang ganito. Yan. So, dito po, makikita natin yung iba't ibang senaryo doon sa tatlong taong nagnanais kay Jesus. Sumunod kay Jesus. Yung una, sabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo, saan ka man pumunta? Pero sabi ni Jesus sa kanya, alam mo ba na kapag sumunod ka sa anak ng tao, ang anak ng tao, mabuti pa yung asong gubat. Meron siyang sariling tahanan. But the Son of Man, wala siyang tahanan na babalikan para tulugan. Ibig sabihin dito sa number 1, doon sa first man, pinakilala ni Jesus, the reality of following Christ, the reality of giving commitment and serving and following Christ. Ibig sabihin, there were many comforts of life that we have to lay down, na kinakailangang iwanan natin. Sabi kanina ni Kuya, ni Kuya, yung nagsalita kanina sa Sunday School natin, si Kuya, si Kuya Ariel. Sabi niya, imagine, pagka nag-commit pala as worship, member ng worship team or musician sa worship team, kinakailangan na Sabado ng gabi, pupunta sa church para mag-rehearsal. Tayo, wala pang Saturday night. What if, pag ni-require natin na ang rehearsal ng worship service is Saturday night? Meron pa po bang gusto mag-commit? Di ba? Kasi po, nakagisnan ko mula nung nag-commit ako sa TFI, ang worship practice talaga, Saturday night. Nung nagkaroon lang ng pandemic, kaya natin ginawang linggo, pero from the very beginning, nung part pa ako ng worship team, long time ago, Saturday night talaga yung practice namin. Saturday night, walang practice ng umaga, ng linggo. Pagdating mo ng umaga ng linggo, dapat pupunta ka doon para i-warm up na lang yung mga, i-tune up na lang yung mga instrumento. Di ba? What if pag ginawa natin, Saturday night po yung practice? So, mahirap yon. Ngayon, hindi pa natin siya gagawin, pero bukas gagawin na natin. Hindi ba? Hindi po. Yun po yung challenge sa atin, Sabi ni Kuya Ariel kanina, di ba? Mahirap pala. Maraming sasagasaan na ating mga life comforts. And aside from pumunta sa church ng Saturday night, pagdating ng Sunday morning, the worship team should be the first people to be in the church. They should be the first people to be in the church. Why? Because they will warm up everything, they will prepare everything, para pagdating ng mga tao, ng mga congregants o congregation, lahat nakaset up na. Wala nang tutok-tok-tok dyan. Kuya Ariel, nakuha ko po yung point ng Kuya Ariel kanina. Di ba ganon? Di ba, ang hirap pala. Pero, sabi ni Kuya Ariel kanina, pag alam natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin, yung ating senses, we have that 5 senses na nagpapangsyon normally and regularly. Amen. We have God na siyang dahilan, nag-cause why our senses function properly. Ibibigay natin yung the best para sa Panginoon. And ibibigay natin yung the best natin sa Panginoon. Okay? And we have our answer to that question, will you following Christ? Will you follow Christ? Ang sinusundan natin na si Kristo. Knowing that yung lahat na meron ka, even your senses, everything that is in you is from God, handa nating ibigay yung the best para sa Kanya. Sabi dito, yung una, sabi niya, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Sabi ni Jesus sa kanya, alam mo ba, pag sumunod ka sa anak ng tao, buti pa ang asong gubat may sariling bahay. But the Son of Man have no own house.
Wala siyang sariling bahay, wala siyang matutulugan. Ibig sabihin, hindi, not literally ganun po yung naisabihin ni Jesus, kundi ang ibig sabihin niya, yung mga comfort po natin, yung life comfort natin as we make a decision to follow Christ, sometimes mawawala po siya. No? Sometimes, i-disregard po natin siya. Sometimes, kakalimutan natin siya. Kaya nga, doon sa Luke chapter 9, verse 23, sabi po doon ni Jesus, if anyone wants to follow me, ano po sabi doon? He must deny himself and he must take up his cross daily and follow me. Denying ourselves is meaning yung forgetting our life comfort. Forgetting our life comforts. Yung mga, minsan, hindi natin kayang umaga sa church kasi tulog pa tayo noon. Yung maaga, tulog pa tayo, alas 7 ng umaga, tulog pa tayo noon. Ayan. Kanina, yung mga bata doon sa amin, sa community na sumasama sa amin dito, sabi ko sa kanila, dapat 8, at sharp 8, nasa labas na kayo. Pagka wala kayo doon, iiwan namin kayo. Kaya kanina, paglabas namin alas 8, wala sila. O sige, hayaan natin sila. So para sa susunod, aagahan nila para makasama sila papunta rito. No, hindi tayo maghihintay. No, hindi tayo maghihintay. Hindi kami maghihintay sa inyo. Sabi ko sa kanila, kahit si Ate Ana, pag alas 8 po, wala kayo doon sa labas, iiwan namin kayo. Kaya wala sila ngayon. Okay. So, yung pangalawa po, si Jesus mismo ang nagsabi sa kanya. Sabi ni Jesus, doon sa verse 58, o sa verse 59, He said to another man, follow me. Follow me. And that man, sabi dito, replied him immediately, Lord, first, let me go and bury my father. Sabi ni Jesus sa kanya, ikaw sumunod ka sa akin. Sabi dito, yung tao na yun, sinabihan ni Jesus na sumunod sa kanya, ay meron siyang rason. Sabi niya, sige Lord, pero babalik muna ako para ilibing yung aking tatay. Figuratively. Sabihin, yung pangalawang tao na nagnanais sumunod kay Jesus o sinabihan ni Jesus na sumunod sa kanya, of course, sa isang side ng kanyang pagkatao, gusto niya sumunod kay Jesus. But in one side, he has many concern in life. Sabi niya, ililibing ko pa yung aking tatay. No? Huwag muna. Susunod ako sa iyo, pero pwede ba ilibing ko muna yung aking tatay? Kaya sinagot siya ni Jesus, hayaan mo na yung mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, pero ikaw, sumunod ka sa akin. At yung pangatlo, in verse 61, sabi dito, still, another said, I will follow you, but first, let me go back and say goodbye to my family. Susunod ako sa iyo, Panginoon, pero pwede ba babalik muna ako at magpapaalam muna ako sa aking pamilya. Kaya si Jesus in verse 62, sinabi niya, walang sino man na humahawak sa hawakan ng isang araro na laging lumilingon sa kanyang likuran ang karapat-dapat or fit for the service in the kingdom of God. Once we made a decision to follow Christ, we have to fix our eyes on following Him. We have to fix our eyes on Jesus. Because yung lahat ng ating concern, if we are following Christ, diba? If we follow Him, yung lahat ng ating mga life concern, kasama po sa pagtitiwala natin sa Kanya, kasama sa pananampalataya natin sa Kanya, na ilalalagak natin sa Kanya. And if we know that Jesus is God, the one whom we're following is God in His all-powerful one, hindi ba niya kayang i-arrange yung ating mga life concern? Hindi ba niya kayang ayusin yung ating mga concern in life? Hindi ba niya kayang i-arrange o ayusin yung mga ating maiiwan pag sumunod tayo kay Jesus? Sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 33, a challenge na lagi po nating inuulit-ulit. But seek first the kingdom of God and His righteousness.
and all these things shall be added unto us. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang susunod sa iyo. Okay? So, hamon po sa atin yon. So, ang dami nating iniisip, paano na ito, paano na yan, ano yung sasabihin ng aking kaibigan. No? Pero ang pagsunod kay Jesus, meron pong hamon sa atin na kung uunahin nating pagsumakitan yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, yung lahat ng ating mga concern, yung lahat ng ating mga pangangailangan, yung lahat ng ating mga tinitingnan sa likuran, lahat yun ay pawang susunod, meaning aayusing lahat ng Panginoon. Glory to God. Now, so ngayon, what does it mean to us to follow Jesus? Ano daw po ang ibig sabihin o kahulugan sa atin ng pagsunod kay Jesus? What does it mean to you? Following Jesus o following Jesus? Ano ba yung ibig sabihin sa iyo? Anong kahulugan sa iyo ng pagsunod kay Jesus? So, tayo po yung makakasagot doon sa tanong na ito. Anong kahulugan sa akin ng pagsunod kay Jesus? Kanina, in our introduction, will you following Jesus? At sabi ko doon, bakit tayo nandito ngayon? Bakit tayo pumupunta sa church? Bakit tayo umaattend ng worship service? Bakit tayo paglinggo nandito? So, ang pinakamataas na rason o dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil sa Panginoon. Pero, aside from that, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang dahilan bakit tayo nandito. Pero, as we continue, as we are consistent in joining ang ganito pong gawain, ang Diyos po mismo yung magbabago ng ating mga intention. Amen? Ang Diyos mismo yung magbabago ng ating puso. At ang magiging dahilan na lang natin kung bakit tayo nasa church ay dahil gusto nating sambahin ang ating Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo umaatin sa ganitong gawain dahil gusto nating papurihan at makasama ang ating mga kapatid na sumasamba sa Diyos. Ano ang kahulugan ng pagsunod kay Jesus para sa iyo? At this point, gusto ko pong bigyan mag-segue tayo doon sa significance of water baptism. No? Water baptism, it symbolizes the believer's total trust in total reliance on the Lord Jesus Christ. So, doon po sa araw ng water baptism on November 1, yung other mga points po doon ipapaliwanag ko sa inyo. Pero kinuha ko po yung isang importanteng kahulugan or significant meaning of water baptism. Sabi po dito, water baptism, it symbolizes the believer's total trust and total reliance on the Lord Jesus Christ. Yung pagpapabautismo daw po ay nangangahulugan sa isang mananampalataya ng totoo at ganap na pagtitiwala at total trust and a total reliance. Pag sinabi pong reliance, it is dependence or pagsasalig, paglalagak ng ating pong tiwala sa Diyos kay Heso Kristo. It is, sabi doon, ang sinisimbolo daw po nito sa mananampalataya ay yung kanyang ganap or total trust in the Lord or total trust and total reliance in the Lord Jesus Christ. The question today is, dumating na po ba tayo doon sa punto na yung ating total trust is in the Lord? Yung ating total reliance ay nasa Kanya. Nandun na po ba tayo sa punto na yon? Amen. Sino po magsasabing amen? Sino magsasabing hindi pa? Okay? So, sabi dito, it is a total trust and total reliance on the Lord Jesus Christ, as well as a commitment to live and obediently follow Him. Water baptism is a total trust and reliance on the Lord, and it's also a commitment to live and obediently follow Him. Ito daw po yung a commitment or yung pagtatalaga natin, commitment na isabuhay, no? Isabuhay and obediently
at may ganap na pagsunod, ganap na kahandaan, obediently, sumusunod, na sumusunod sa Kanya, obediently following our Lord Jesus Christ. So, commitment to live and obediently following Him. Yun na po yung water baptism. So mga candidate for water baptism, is it your decision today na tayo po ay nagtatalaga ng ating mga sarili para mamuhay para kay Kristo at para obediently, taos-pusong pagtatalaga ng ating sarili sa pagsunod sa Kanya? Is it our decision? Doon sa mga na-baptize na po, is it your commitment to live and consistently or obediently following Him? Ito po ba yun? Ayan. So, kung hindi pa po, para maging significant po sa atin yung kahulugan ng bautismo, dapat ito daw po yun. A total trust, a total reliance on the Lord. It is also our commitment to live in obediently following our Lord Jesus Christ. So, following obediently, meaning following Christ is not conditional. Yung pagsunod sa ating Panginoon na hindi po siya conditional, hindi siya pag maganda lang yung panahon, hindi siya pag okay lang yung ating pakiramdam, hindi lang siya pagka nasa mood tayo. Yung pagsunod kay Kristo ay kahit nasa mahirap na sitwasyon. No? Kahit nasa mahirap na sitwasyon, kahit nasa mahirap na pagkakataon, because yun yung desisyon natin to follow Christ, susunod tayo sa Kanya at maglilingkod tayo sa Kanya. Kahit hindi umaayon sa atin yung panahon. Amen? Sabi po sa bautismo ay pinapahayag natin ang ganap na pagsusuko ng ating buhay kay Kristo at ang kahandaang sumunod sa Kanya ng walang pasubali at pag-aalinlangan. No? Ipinapahayag natin, sabi dito sa Tagalog, ito daw po ay pagpapahayag natin ng ating ganap na pagsusuko ng buhay kay Kristo. Yun po yung sa bautismo, significant of baptism. At ito din daw po ay yung paghahayag ng ating kahandaan na sumunod sa Kanya ng walang pasubali at walang pag-aalinlangan. Sino po yung mga candidate natin po baptism? Taas nga yung kamay. Ayan na, wala na. Takot nang itaas yung kamay nila. Ayan. Glory to God. Ayan. Amen. So walang pasubali. It is unconditional. It is hindi po siya optional. Water baptism is not optional. Ayaw ko pa pastor magpabautismo. Hindi po siya optional. Once na nanampalataya ka, kasunod na po yung bautismo. Kasi yun po yung pagpapahayag natin ng pananampalataya kay Kristo. Kung ayaw nating pagpabautismo, ibig sabihin, hindi ka pa nananampalataya kay Kristo. Amen? Tama po ba? Hindi po siya optional na, pagka malapit na lang ako mamatay, saka magpapabautismo. Hindi po siya. The moment that you confess the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the moment that you laid your trust and faith in Jesus, that's the moment that you have to decide to go into water baptism. Sino po yung nananampalataya kay Jesus? Yan. Yan. Yung hindi nananampalataya sa Kanya, taas po ang kamay. Glory to God. So, ngayon babalikan po natin yung ating teksto. At dito po tayo magtatapos. Yung teksto po natin, the three kinds of person who wants to follow Christ. Sabi mo doon, inisa-isa ko na kanina, yung isa, sabi niya, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Pero sabi ni Jesus sa kanya, merong discomfort, merong mawawala sa iyo na mga life comforts. Yung pangalawa, makita po natin doon, sinabihan ni Jesus mismo, sumunod ka sa akin. Pero sabi niya,
saglit lang, Panginoon, ililibing ko muna yung aking tatay. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo nang maglibing sa mga patay, yung mga patay. At yung pangatlo, sabi kay Jesus, Lord, I will follow you, but first permit me to go back to my family to say goodbye to them. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo ito, walang sino man nahahawak sa hawakan ng araro na laging lumilingon sa likuran ang nagiging karapat-dapat o magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos. So, I have 3 points here about the important meaning of following Christ. Tatlong bagay lang po as we end. Number 1, the important meaning of following Jesus, number 1. Following Jesus means it will be costly. Following Jesus, number 1, it means it will be costly. Pag sinabing costly, meron siyang presyo. Meron siyang halaga. It will be costly. That's why when Jesus said to his disciple, if anyone wants to follow me, he must learn to deny himself, take up his cross daily, and follow me. Figuratively, ang ibig sabihin po ni Jesus dito, it is costly to make a decision. Napakamahal. Meron siyang presyo, merong halaga yung pagsunod kay Jesus. So meron tayong tiisin, meron tayong pagdadaanan, meron tayong desisyon na malaking gagawin na pagsunod kay Jesus. Yung ating pagsunod kay Jesus, because ito daw po ay costly. Following Jesus means it will be costly, napakamahal niya. No? Hindi siya pwedeng bayaran, ito, pwede na ba ito? Para sabihin ako'y sumusunod kay Jesus. Pwede na ba ito na ganito ako para sabihin sumusunod ako kay Jesus? Hindi po. Following Christ will be costly. Ang ibig sabihin po, it will be costly. Ito po'y mahalaga, ito po'y may presyo, ito po ay napaka-cost po niya, napakataas ng halaga niya. Sabihin, kapag nagdesisyon tayong susunod kay Jesus, susunod tayo kahit anong panahon. Susunod tayo kahit wala tayong maraming pera. Susunod tayo kahit, di ba? Kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan natin, susunod tayo dahil gusto nating sumunod sa Kanya, hindi dahil sa ano pa mang bagay. Nalala ko po dati yung ministry natin sa mga kabataan sa campus ministry. There was there were times that dumami po yung mga kabataan in the church. Meron po kaming bukod na worship service ng kabataan, puro kabataan po siya. Ang dami. Every Sunday, hindi lang po siya once a month, every Sunday, mas marami pa yung attendance ng kabataan kaysa sa main worship. Pero katulad na sinasabi ko po kanina, yung bawat isa na pumupunta doon, ito po yung normal sa kabataan, pumupunta doon, hindi dahil gusto nilang sumamba sa Panginoon. But ang maganda po din, eventually, binabago po ng Panginoon yon. Kung nais ipabago. Kung nais nating ipabago. Marami pumupunta doon sa church dahil meron silang gusto, meron silang class, meron silang nililigawan. Totoo po yun. Meron silang nililigawan. Ang principle ko po dati sa kabataan, sa campus ministry, hanggat hindi tapos ng college, walang magbo-boyfriend, nag-girlfriend. Maraming umayaw, maraming ayaw ko na kay pastor, lipat na lang ako sa iba. Kasi that is my principle. Sige, kung ayaw niyo yung prinsipyo yun, malaya naman kayo. Pero that is my principle. Wala munang mag-girlfriend, mag-boyfriend hanggat hindi tapos ng college. Because in a Christian relationship, hindi po advisable yung long terms of relationship. Ang relationship po ng girlfriend and boyfriend, dapat po, ang aim nito is towards marriage. Kayo po ay high school pa lang, magpapakasal na ba kayo? si Asa, tumitingin sa akin, sama ng tingin, no? Isa mo po kang batahin, ha? Hindi, pero paalala po ito, ha? Paalala ito sa atin. Yeah. So, nung sinabi ko po, that is our principle in campus ministry, hanggat hindi ko po nakita na kayo tapos ng college,
Wala mo nang mag-boyfriend, girlfriend. And eventually, nag-decrease po yung attendance ng youth worship service. Why? Because hindi naman talaga pagsamba yung nais nilang puntahan doon. Yan. Nakakita nyo, dati 100 plus yung umaatid ng youth service. Aba, nung sinabi ko na, this is our principle. Aba, next Sunday, 30 na lang. Next Sunday, 50 na lang. 15 na lang. Pero, normal naman sa kabataan yun, pero mga kabataan, ibigay po natin sa Panginoon yan. And let's allow God to change our intention. Because eventually, aayusin po ng Panginoon yan. Yan. Dati, ang intention mo lang, gusto ko kasing ligawan yung maganda sa church. Pero eventually, pag sinurrender natin sa Panginoon, babaguhin ng Panginoon yan. And, glory to God. Okay. So, following Jesus means it will be costly. Number 2, following Jesus means Jesus is the priority. Sabi ni Ate Mapi last Sunday, Pastor, hindi ka na ba mahigpit ngayon? Kasi sila Ate Mapi yung mga kabataan nun eh. Kaya nga tumanda na mga dalaga bago nag-asawa. 30 anyos na. Hindi ka na ba mahigpit ngayon? Sabi ko, bakit? Hindi naman, ganun pa rin yung prinsipyo natin. Pero my advice is, let us surrender to God everything. Let us surrender to God everything. Kasi pag ibinigay natin sa Diyos yan, ang Diyos ang siyang mag-aayos ng lahat. Yan. Sabi po, following Jesus means, number 2, Jesus is the priority. Si Jesus dapat ang una sa lahat. Si Jesus dapat ang una sa lahat. Ang pagsunod daw kay Kristo, ang ibig sabihin, si Jesus daw dapat ang prioridad or ang priority. In Colossians chapter 3 verse 17, sabi po doon, whatever you do, in words or in deed, in everything, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Colossians chapter 3 verse 17. Sabi doon, ano man ang inyong ginagawa, sa whatever you do, in words, sa salita man or sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, meaning, put God first or put Jesus on the top priority. Because yun daw po ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus. So sabi doon, following Jesus means Jesus is the priority. Habang sumusunod tayo sa Kanya, ang dami pong mga prioridad, ang dami mga concern na along the way ma-encounter natin. Pero kapag sumusunod tayo sa Kanya, siya dapat yung una. Siya dapat yung priority. Siya dapat yung laging inuuna. Glory to God. Kahit maraming hadlang, no? Siya dapat yung inuuna. Yeah. Glory to God. In number 3, the last one. Following Jesus means looking forward. Okay? Isa-isayin po natin. Ano nga yung una? Following Jesus means it will be costly. Number 2, following Jesus means Jesus is the priority. Number 3, the last one. Following Jesus means looking forward. Following Jesus means looking forward. Kung makita po natin doon sa tatlong lalaki na gustong sumunod kay Jesus, lahat sila may gustong balikan. At yun po yung hadlang bakit hindi sila nakasunod kay Jesus. That's why Jesus gave a conclusive point at verse 62. Sino man na sumusunod, na isumunod, na laging lumilingon, ay hindi karapat-dapat sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Sabi dito, it means looking forward. Ang pagsunod kay Jesus ay pagtingin sa unahan. That's why, si Apostle Pablo po, sa kanyang epistelo sa
mga taga-Pilipos in chapter 3, beginning verse 12 to 14. Sabi niya doon, one thing I do, forgetting what is behind and looking forward to what is ahead. Ako sa pagsunod kay Kristo, kinakalimutan ko kung ano yung nasa likuran at tinitingnan ko kung ano yung inilalagay ng Diyos sa aking harapan. Forgetting what lies behind and looking forward to what lies ahead. Ano yung nandoon sa unahan. Because as we follow Christ, naglalagay po ang Diyos, ang Panginoon ng mga bagay sa unahan natin na dapat nating ina-accomplish, dapat nating pinupursu. Some of them, minsan may mga process. Some of them, may mga challenge. Some of them, we will encounter problems and difficult situations. Pero, just look forward because nandun sa unahan yung mga pangako ng Panginoon. For us to overcome yung mga difficult situation, look forward. Okay? And then, sabi ni Pablo do sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So lagi siyang nakatingin doon sa unahan. Kasi alam ni Pablo na ang goal ay laging nasa unahan. Walang goal sa nakalipas. No? Ang objective laging nasa unahan. Ang pagtatagumpay, laging nasa unahan. Wala pong pagtatagumpay sa likuran. Lagi siyang nasa unahan. Ang accomplishment, laging nasa unahan. Ang pagtatapos, pagtatagumpay, ang victory, laging nasa unahan. That's why the Apostle Paul said, I press on toward the goal to win the prize. Lagi akong nakitingin sa unahan. Ako'y nakatingin lagi doon sa aking nais marating upang mapagtagumpayan ko at mapanalunan ko ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin kay Kristo. Okay? So, napakaganda ng explanation ng Panginoong Hesukristo. For us, na tayo po'y susunod kay Kristo, magdidesisyong sumunod sa Kanya, no? Kalimutan yung mga nasa likuran. Let us just look forward. Let us fix our eyes on Jesus. Let us look forward dahil meron pong magandang pangako, meron pong magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Glory to God. Reflection and application to our life today as we end. Reflection at aplikasyon sa buhay natin sa ating pong pagtatapos. Will you follow Jesus? Si Jesus ba yung ating sinusundan? Yeah. Si Jesus ba yung ating sinusundan? In everything na ginagawa po natin, the question is, are you following Christ? Sa ginagawa natin sa ministry, ginagawa ba natin yun because we are following Christ? Yung mga may ministry, nagba-Bible study, nag-i-invite tayo, may life group tayo, ginagawa ba natin yun dahil sumusunod tayo kay Kristo? Bawa po, involved tayo sa mga ministry, worship team. Nasa worship team ka ba dahil sumusunod ka kay Kristo? Amen. Amen. So, are you following Christ? Will you follow Jesus? It's a big question for all of us. So, yung lahat ng ginagawa po natin, sabi doon, dapat ginagawa natin dahil kay Kristo. Dahil siya ang Panginoon natin. Amen. Glory to God. So, our last verse, yung paalala ni Jesucristo in verse 9, in chapter 9, verse 62. Jesus answered to them, no one who puts a hand to a plow and looks back in his pit for the service in the kingdom of God. Sabi ni Jesus, walang sino man na humahawak ng araro na laging palingon-lingon ang magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod po sa Diyos o pagsunod kay Kristo is a big decision. It is a life decision. A life decision. Meron talagang ilang bahagi o parte ng buhay natin na nakakalimutan natin because we are following Christ. Meron talagang mga minsan masasayang sandali ng buhay natin na iwawaglit natin, masarap na sandali ng buhay natin, kakalimutan natin because
nagdidesisyon tayong sumunod kay Kristo. Kung dati meron tayong barkada, ititrim down ng Panginoon yung barkada natin dahil gusto nating sumunod kay Kristo. Dahil meron tayong mga pleasure, worldly pleasure na ginagawa, ititrim down, aalisin ng Panginoon yung mga bagay na yun because we want to follow Christ. Kung dati ang kasiyahan natin ay doon sa mga jamming or everything in the world, ititrim down ng Panginoon yung mga bagay na yun dahil gusto natin sumunod kay Kristo. And take note, pag inalis ng Panginoon yung mga bagay na yun, papalitan naman niya ng higit na mas magandang bagay para sa atin. Kaya sa pagsunod natin kay Hesus Kristo, marami mang inaalis sa atin. Marami mang pinaiiwan sa atin. Kapag nagdesisyon tayong sumunod sa Kanya at inuna nating pagsumakitan ang Kanyang kaharian at katuwiran, sabi niya, lahat ng mga bagay na yan ay pawang susunod. As we end today, gusto ko pong iwan sa inyo ang tanong na ito, si Jesus ba ang inyong sinusundan? Si Jesus ba yung ating sinusundan? At kung totoong si Jesus ang ating sinusundan, patuloy natin siyang sundan at patuloy natin siyang paglingkuran. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us once again worship the Lord.